Taong 1974, may isang kasunduan na nagpabago sa takbo ng buong mundo. Ang Amerika at ang bansang Saudi Arabia ay nagkasundo na ang lahat ng benta ng langis ay dapat bayaran gamit ang US dollar lamang. Dahil dito, kahit tuloy sinong bansa na gustong bumili ng petrolyo para sa kanilang mga sasakyan at kuryente, ay napipilitan silang kumuha at mag-ipon ng dolyar. Ito ang tinatawag natin na petrodollar system na naghari sa loob ng 50 taon. Ngunit sa pagpasok ng taong 2026, unti-unti nang nayayanig ang trono ng Amerika dahil sa pagdating ng petro-yuan mula sa China. Ang China ang pinakamalaking mamimili ng langis sa buong mundo ngayon at ayaw na nilang gumamit ng pera ng ibang bansa para sa sarili nilang pangangailangan. Ang tanong ngayon, handa na ba ang mundo sa pagbagsak ng dolyar? At ano ang mangyayari sa atin kapag ang China na ang nasunod sa presyo ng langis? Sa kasalukuyan, mahigit 80% ng kalakalan sa buong mundo ay gumagamit pa rin ng dolyar. Napakalakas ng hawak ng Amerika dahil sila ang nagsisilbing gwardiya ng mga karagatan kung saan dumadaan ang mga dambuhalang barko na may dalang enerhiya. Isipin niyo, bawat galaw ng langis mula sa Middle East hanggang sa Asia ay binabantayan ng kanilang mga kagamitang panggiyera. Pero ang China, kasama ang mga bansang Russia at India, ay nagsimula ng gumawa ng sariling grupo. Ang layunin nila ay simple lang, iwasan ang paggamit ng dolyar at gamitin ang yuan para sa kanilang mga transaksyon. Tinatawag itong de-dollarization. Kapag nangyari ito ng tuluyan, mawawalan ng kontrol ang Washington sa pandaigdigang ekonomiya at maaaring magbago ang lahat ng presyo ng bilihin na nakasanayan natin. Ang mas matindi pa rito, hindi lang ito usapan sa bangko, kundi usapan na rin ang puwersa sa dagat. May mga lugar sa mapa na tinatawag nating choke points o yung mga makitid na daanan ng barko gaya ng Strait of Hormuz. Kapag ang isang bansa ay may kontrol dito, hawak nila ang leeg ng mundo dahil dito dumadaan ang 20% ng supply ng langis sa lahat ng bansa. Noon, ang Amerika lang ang may kakayahang mag-escort sa mga barko para hindi sila harangin o bombahin ng mga kalaban. Ngunit ngayon, naglalatag na rin ang China ng kanilang sariling mga radar, drones, at mga advanced missile systems sa mga strategic na lugar. Nagtatayo na sila ng malalaking infrastruktura gaya ng mga airport at refineries para masigurado na ang kanilang binibiling enerhiya ay makakarating ng ligtas sa kanilang bansa nang hindi nakadepende sa proteksyon ng Amerika. Kahit ang mga dating leader ng Amerika, gaya ni Donald Trump, ay nagbabala na noon na kailangang protektahan ang mga ruta ng langis at gas dahil ito ang buhay ng ekonomiya. Nakita natin na sa mga nakalipas na buwan, maraming tensyon ang nangyayari sa dagat kung saan may mga barkong pinapalubog at mga mine na inilalagay sa ilalim ng tubig. Ang mga kaganapang ito ay hindi lang basta away militar, kundi labanan para sa kung anong pera ang gagamitin sa susunod na henerasyon. Kung ang China ang mananalo sa laban na ito, ang yuan ang magiging bagong pamantayan at ang mga bansang sanay sa dolyar ay maaaring makaranas ng matinding krisis sa pananalapi. Napaka-importante na maintindihan natin ito dahil ang bawat galaw ng petro-yuan ay may direktang epekto sa laman ng bulsa nyo at sa presyo ng pagkain sa hapagkainan. Habang abala naman ang malalaking bansa sa pagpapalitan ng kanilang mga pera, may isang bansa na tahimik pero mabisang kumikilos sa gitna ng tensyong ito at iyan ay ang Iran. Sa usapin ng digmaan sa dagat, hindi natin makikita ang Iran na may mga dambuhalang barko o aircraft carrier na katulad ng sa Amerika o United Kingdom. Wala silang tinatawag na Blue Water Navy o yung kakayahan na makipagbakbakan sa malalalim at malalawak na karagatan sa kabilang panig ng mundo. Pero huwag kayong magkakamali dahil ang diskarte nila ay mas matindi at mas mapanganib para sa daloy ng ekonomiya ng bawat isa sa atin. Sa halip na lumabas ng kanilang teritoryo, nakatutok ang Iran sa pagbuo ng mga defensive mechanisms o mga harang sa loob mismo ng kanilang bakuran para pigilan ang kahit na sinong pumasok. Ang taktika na ginagamit nila ay tinatawag sa militar na anti-access and area denial. Sa madaling salita, ang layunin nila
ay gawing imposible ang pagdaan ng anumang barko sa kanilang karagatan kapag nagkaroon ng gulo. Isipin nyo na lang na may isang maliit na eskinita kung saan lahat ng pagkain nyo ay kailangang dumaan. Tapos biglang may naglagay ng mga barikada at bantay na may dalang armas. Ganyan ang ginagawa ng Iran sa Strait of Hormuz. Alam nila na hindi nila kayang tapatan ang dami ng barko ng Amerika. Kaya ang ginawa nila ay naglagay sila ng napakaraming coastal gun batteries at mga missile sa gilid ng kanilang mga baybayin. Ang mga kagamitang ito ay natatutok sa dagat at handang magpaputok sa anumang barko na magtatangkang dumaan ng walang pahintulot. Dahil dito, nagiging sobrang delikado para sa mga oil tanker na maglayag. Isang maling galaw lang ay maaaring tumigil ang supply ng langis sa buong mundo at alam niyo naman ang mangyayari kapag nagkaubusan ng gas, lahat ng bilihin ay biglang tataas ang presyo. Ang Iran ay eksperto sa paggamit ng mga fast attack crafts o yung mga maliliit na bangka na mapilis kumilos at mahirap tamaan ng malalaking kanyon. Nilagyan din nila ang ilalim ng dagat ng mga naval mines na maaaring sumabog kapag nadikita ng barko. Ang kombinasyon ng mga misil sa lupa at mga patibong sa tubig ang dahilan kung bakit kahit ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay nag-iingat sa pagpasok sa rehiyong ito. Ang diskarting ito ay direktang konektado sa labanan ng petrodollar at petroyuan na tinalakay natin kanina. Bakit? Dahil kung magagawa ng Iran na isara ang daanang ito, ay mawawala ng saysay ang anumang pera na hawak mo kung hindi naman makakalabas ang langis mula sa Middle East. Ang China, bilang kaalyado ng Iran, ay nakikinabang sa ganitong sitwasyon dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na maglatag ng alternatibong ruta na hindi nadadaan sa kontrol ng mga taga-kanluran. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang paglipat ng kapangyarihan mula sa dagat patungo sa mga bagong alyansa sa lupa. Sa bawat misil na itinatanim at bawat radar na itinatayo, unti-unting nababago ang mapa ng mundo na itinuro sa ating sa paaralan. Hindi na lang ito usapan ng kung sino ang may pinakamaraming sundalo, kundi kung sino ang may kakayahang sumakal sa daloy ng enerhiya ng buong planeta. Dito natin makikita kung gaano kadelikado ang sitwasyon kapag ang teknolohiya ay hinaluan ng matalinong taktika sa pakikipaglaban. Ang Iran ay hindi lamang umaasa sa kanilang mga sundalo sa lupa, kundi pati na rin sa kanilang Air Force na may sapat na kakayahan para bombahin ang mga dambuhalang barko mula sa itaas. Isipin nyo na lang na habang ang isang barko ay nagbabantay sa paligid nito, ay may mga fighter jets na biglang susulpot para magpakawala ng mga missile. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang pinakamodernong kagamitan ng mga taga-kanluran ay nahaharap sa isang malaking hamon dahil kailangan nilang bantayan ang bawat anggulo ng kanilang paligid ng sabay-sabay. Bukod sa mga eroplano, gumagamit din sila ng napakaraming maliliit na bangka na may dalang mga armas. Ang tawag dito ay swarming technique, kung saan ang layunin nila ay ang guluhin ang tinatawag na operations room ng mga Western warships. Sa dami ng mga maliliit na bangka na nakapaligid sa isang malaking barko, nagkakaroon ng tinatawag na information overload sa mga radar at computer system ng mga dayuhan. Hindi na nila malaman kung alin sa mga ito ang unang dapat barilin o alin ang pinakamalaking banta dahil sa sobrang gulo ng hitsura nito sa kanilang mga screen. Para itong isang dambuhala na pinaliligiran ng libu-libong maliliit na bubuyog na handang sumunggab sa anumang oras. Huwag din nating kakalimutan ang papel ng mga drones at ang kanilang kakayahan sa paglalagay ng mga naval mines sa ilalim ng dagat. Ang mga drones ay nagsisilbing mata ng Iran sa himpapawid na kayang magmanman at magbigay ng impormasyon sa loob ng 24 oras. Dahil dito, ang dating security dominance o ang pagiging hari ng Amerika sa mga karagatan ay unti-unti nang nayayanig. Ang mga kagamitang ito ay sadyang itinisenyo para maging mahirap kalabanin ng mga tradisyonal na Navy na sanay sa malalaking labanan. Kapag ang mga ganitong kagamitan ay matagumpay na nagamit, ang Strait of Hormuz ay maaaring maging isang lugar kung saan walang sino mang barko ang ligtas na makakadaan ng walang pahintulot. Ang lahat ng tensyong ito ay hindi lang basta usapin ng mga baril at bomba,
Dahil ang tunay na target dito ay ang kontrol sa daloy ng ekonomiya. Kapag nagkaroon ng barahan sa mga daanang ito, ang supply ng langis ay titigil at ang mga bansa na umaasa sa dolyar ay makakaranas ng matinding hirap. Dito papasok ang China at ang kanilang petro-yuan para mag-alok ng bagong sistema na hindi nakadepende sa proteksyon ng Amerika. Habang ang bawat panig ay nagpapalakas ng kanilang puwersa, tayo naman na mga ordinaryong tao ang unang makakaramdam ng epekto nito sa bawat pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. Sa dulo ng lahat ng ito, makikita natin na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o ginto, kundi sa kung sino ang may kontrol sa mga pinakamahalagang ruta sa mundo.